Kahapon, 2 opisyal na ulat ang nagsabi na napansin ng puwersang pangdepensa ng Pilipinas ang mas mataas na galaw ng ilang maritime agencies sa bahagi ng Ayungin Shoal. Ayon sa maritime surveillance, ilang vessels mula sa karatig na bansa ang namataan na nagsasagawa ng magkakasabay na drills, kabilang ang paggamit ng malalakas na water cannon ng China. Mayroon ding mas maliliit at mabilis na bangka na gumalaw sa paligid ng lugar. Ang ilan sa mga maliliit na sasakyang ito ay tila may mga bagong kagamitan, kabilang ang mas mabibigat na gamit na karaniwang pinamamahalaan ng mga crew. Kabuang 5 ang pangunahing vessels na natukoy, sinabayan pa ng 11 na maliliit na inflatable at mabilis na bangka at 9 na karagdagang support vessels na kaugnay ng maritime groups ng China. Sa monitoring, nakita rin ang isang rotary aircraft at isang unmanned aerial unit na ginamit habang nagpapatuloy ang mga galaw na ito. Sa isang hiwalay na ulat, muling nakumpirma ang parehong sitwasyon kung saan nagsagawa ng mga aksyon gamit ang malalakas na agos ng tubig sa parehong bahagi ng karagatan. Nadokumento ito sa pamamagitan ng Maritime Awareness Systems ng bansa. Ipinapakita nito ang nagpapatuloy na pagsubaybay at pagbabantay sa mga kilos na nagaganap sa rehiyon, lalo na sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Patuloy na sinusuri ng grupo natin ang mas malawak na larawan ng sitwasyon. Sa mga nakalipas na buwan, halos 13,000 vessels, lokal at dayuhan, ang dumaan sa loob ng karagatang saklaw ng bansa. Sa bilang na ito, tinatayang 46 ang kabilang sa mga ahensya na konektado sa Coast Guard at naval branches ng karatig na bansa. Sinabi ng mga opisyal na kahit bahagyang mas mababa ito kumpara noong nakaraang buwan, nananatili pa rin itong malaking presensya na dapat bigyang pansin. Ang mga pangyayaring ito ay nagaganap kasabay ng matagal ng usapin tungkol sa teritoryo. Noong taong 2016, isang international tribunal ang nagbigay pabor sa Pilipinas hinggil sa karapatan nito sa mga katubigan. Ngunit until now, tumatanggi pa rin ang kabilang panig na tanggapin ang desisyon at patuloy nitong iginiit ang malawak na saklaw sa halos buong karagatan. Sa mga oras na isinagawa ang operasyon, gumamit ng surveillance aircraft at unmanned systems ang mga tagamasid upang makita ang bawat galaw. Ipinapakita nito kung gaano kasensitibo ang sitwasyon at ang pangangailangan na bantayang mabuti ang maaaring pag-usbong ng mas masalimuot na pangyayari. Anyway, mga kapopong, ipinapakita ng magkakaibang ulat ang malinaw na pagdami ng maritime drills ng mga vessels mula sa karatig na bansa malapit sa Ayungin Shoal. Kabilang dito ang paggamit ng malalakas na water cannon at mas maliliit na bangka na may bagong kagamitan na isinagawa kasabay ng pagbabantay sa himpapawid. Sa mas malawak na konteksto, makikita ang patuloy na dami ng mga dumadaang vessels sa lugar at ang matagal ng pagtatalo tungkol sa soberanya, na higit pang pinaigting ng isang desisyon sa pandaigdigang hukuman na hanggang ngayon ay hindi pa rin kinikilala ng China. Kahapon ay naghayag ng matinding pangamba si Pasig City Mayor Vico Sotto hinggil sa ilang gawain sa media na aniyay dapat pag-isipang mabuti, lalo na kung may kinalaman sa mga kilalang mamamahayag at sa mga taong pumapasok sa politika. Ito'y matapos muling lumabas sa publiko ang mga panayam ng contractor-turned-politicians na sina Curly Discaya at ang kanyang asawa na si Sara, na nakapanayam ng mga veteranong broadcasters na sina Julius Babao at Corina Sanchez. Sa isang post sa social media, sinabi ni Sotto na dapat magsuri ang mga respetadong personalidad sa media kung bakit may mga tao na handang gumastos ng napakalaking halaga para lamang maipalabas sa telebisyon. May mga ulat na aabot umano sa 10 milyong piso ang ibinabayad para sa ganitong uri ng exposure. Para sa kanya, nakakaapekto ito sa kredibilidad ng buong propesyon. Nilinaw niya na maaaring hindi ito direktang lumalabag sa batas, subalit malinaw na nagbubukas ito ng seryosong usaping etikal. Idinagdag pa niya na hindi sapat na sabihing lifestyle o sponsored content lamang ang ganitong palabas. Dahil ayon sa kanya, ginagamit pa rin ng mga tao ang pangalan, reputasyon at kredibilidad ng mga mamamahayag upang bigyan ng magandang imahe ang mga personalidad na nais makilala ng publiko. Ipinaliwanag din ni Sotto na ang issue ay hindi lamang nakapaloob sa isang pangyayari. Para sa kanya, ang maling impluwensya at katiwalian ay hindi lamang matatagpuan sa gobyerno, kundi nakikita rin sa iba't ibang sektor tulad ng media.
Nagbabala siya na kung hahayaan ng mga taong may tungkulin sa pagbibigay ng impormasyon na ang pera ang magdikta ng kanilang gawain, nabubuo ang isang siklo na nagpapahina sa mga institusyon at sa tiwala ng mamamayan. Dagdag pa niya, ang pagbibigay katwiran na ito'y isa lamang na uri ng lifestyle feature ay hindi nagtatanggal sa mas malalim na problema. Ang mas mahalaga, ayon kay Soto, ay kung paano ginagamit ang kredibilidad kapalit ng pera na sa huli ay nakakaapekto sa pananaw ng mga manonood hinggil sa media at sa mga taong naghahangad ng posisyon sa pamahalaan. Binigyang diin din niya na ang pagpigil sa ganitong siklo ay nangangailangan ng sama-samang aksyon. Hinimok niya ang bawat isa, anumang trabaho o posisyon ang hawak, na panatilihin ang integridad at gawin ang kanilang parte sa maliit man o malaking paraan. Ani niya, maaaring hindi agad makamtan ang pagbabago, ngunit unti-unting magiging posible ito kung mas marami ang tapat sa kanilang gawain. Itinuring din ng alkalde na parehong mataas ang pamantayan ng etika na dapat sinusunod sa public service at sa journalism. Kapag nabahiran ang pamantayang ito, ang publiko ay nabibigyan ng baluktot na larawan ng katotohanan. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga, ayon sa kanya, na manatiling patas at independyente ang mga nasa media, imbes na maging daluyan ng pagkakakilanlan na may kapalit na halaga. Nagbukas ang mga pahayag ni Soto ng mas malawak na diskusyon ukol sa pananagutan ng media at sa malabong linya sa pagitan ng journalism, promotion at interes sa politika. Para sa kanya, hindi ito usapin ng pagtira sa mga individual, kundi panawagan upang bigyang pansin ang isang kultura na tila tinatanggap na lamang. Sa kanyang paniniwala, ang tunay na pagbabago ay unti-unting nakakamtan sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagpili ng tama at makatarungan. Sa ganitong paraan, aninya, maaaring mapatatag ang mga institusyon at maibalik ang tiwala ng tao sa pamahalaan at media. Sa isang inspeksyon na isinagawa ni Manila Mayor Isko Moreno sa Alvarez Street, kanto ng Avenida Rizal, natuklasan niya ang isang umano'y proyekto ng konstruksyon na wala palang kaukulang permiso mula sa pamahalaang lungsod ng Maynila. Dahil dito, agad niyang ipinag-utos ang pagkandado at pagkumpiska sa mga heavy equipment at iba pang kagamitang ginagamit sa nasabing lugar. Ayon kay Dumagoso, ang lote na pinagtatayuan ng naturang proyekto ay dating covered court at nagsilbing satellite offices ng City Hall na nasa ilalim ng pangangalaga ng Public Recreations Bureau. Ngunit ang lugar ay giniba ng walang pahintulot upang bigyang daan ang itinuturong proyekto ni Congressman Joel Chua mula sa 3 distrito ng Maynila. Sa kanyang pahayag, sinabi ng alkalde na malinaw na hindi dumaan sa tamang proseso ang paggiba ng dating estruktura at ang planong pagtatayo sa nasabing lote. Lahat ng mga makinarya at kagamitang pangkonstruksyon na nasa lugar ay kukumpiskahin. Walang permiso ang mga ito. Ang lupang ito ay pag-aari ng lungsod, marin niyang idiniin. Dagdag pa niya, bilang alkalde, tungkulin niyang tiyakin na protektado ang mga ari-arian ng lungsod at hindi ito magagamit ng walang pahintulot. Ipinaalala rin niya na noong panahon ng pandemya ay ginamit pa ang naturang lote upang pansamantalang masilungan ang ilang kababayan na walang matirhan. Kaya't lalo siyang nadismaya nang makita ang umano'y iligal na paggiba at ang pagtatangkang magsimula ng bagong proyekto. Kasama ni Mayor Dumagoso sa inspeksyon, si City Engineer Armand Andres na nagpatibay rin sa ulat na walang anumang permit o kaukulang dokumento mula sa city government ang ginagawang proyekto. Ayon sa kanya, malinaw na hindi kinilala ang proseso ng pamahalaan at hindi rin humingi ng kaukulang pahintulot ang mga nasa likod ng konstruksyon. Sa mga oras na yon, makikitang seryoso at mariin ang paninindigan ng alkalde. Sinabi niya na hindi siya magdadalawang isip na ipatupad ang batas at ipagtanggol ang interes ng mga taga-Maynila. Binanggit din niya na ipaaabot sa tanggapan ng kongresista ang kanyang tanong kung bakit may ganitong gawain na hindi dumaan sa tamang proseso. Idinagdag ng alkalde na magsasagawa pa ng mas masusing investigasyon ang pamahalaang lungsod upang alamin kung sino ang dapat managot at kung paano nagsimula ang naturang proyekto nang walang abiso o pahintulot. Aniya, hindi siya papayag na magamit ang mga lupaing pag-aari ng lungsod para sa mga proyekto na walang kaukulang dokumento at hindi dumaan sa tamang pagsang-ayon ng pamahalaan. Sa kabila ng isyong ito, iginiit ni Mayor Dumagoso na mananatiling patas ang lungsod sa pagbibigay ng oportunidad para sa mga proyekto basta't dumaan ang mga ito sa tamang proseso.
Para sa kanya, hindi makatarungan na isagawa ang anumang konstruksyon sa lupaing pag-aari ng bayan nang hindi kinokonsulta ang mga autoridad at walang inihaing formal na aplikasyon. Sa huli, sinabi ni Domagoso na ipagpapatuloy ng pamahalaang lungsod ang pagbabantay at pagtitiyak na ang lahat ng proyekto, pribado man o pampubliko, ay alinsunod sa batas at may kaukulang pahintulot. Ang hakbang na ito ay kanyang itinuturing na mahalagang bahagi ng pagpapanatili ng kaayusan at proteksyon ng mga ari-arian ng Maynila.